Magandang araw muli at pag-aaral natin ng salita ng ating Panginoon at yun pa rin po yung ating topic, yung series natin na about how to become a successful in 2024. So, ang topic po natin ngayon ay about paano mag-fasting si Jesus. So, basahin natin ang kanyang salita sa aklat ng Matthew 4:1-2. Sabi dito, pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng Diablo. Siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya siya ay nagutom. So, kung matatandaan natin, si Eva at Adan ay tinukso sa ang unang tinukso ng Diablo at doon nagsimula yung pagkakasala ng tao. At pangalawang Adan ay ang pagkakatukso sa ating Panginoong Jesus, na kung saan ay dinala siya sa isang lugar na kung saan ay sinubok din siya ng Satanas o ng Diablo. At sa kanyang pagpa-fasting doon ng 40 araw at 40 gabi ay naranasan niya yung pagkagutom. At dahil nga dito, ito yung naging paraan o way na kapag nalampasan ng ating Panginoong Jesus yung pagsubok na to, ay dito nagsimula yung pagkakaligtas natin o pagkakatubos natin ng sa ating mga kasalanan. At sabi nga doon sa una nating katuruan, fasting is denying the desire of the flesh. So, yung pagpapasting ay isa sa way upang maiwasan natin yung tawag ng laman kung tawagan. So, maraming klase ng pagkakatawag ng laman, kagaya na lang ng mga desire natin sa mga bagay na kinahihiligan natin sa mundo, entertainment, sports, o mga bagay na nagiging dahilan upang maagaw yung atensyon natin, upang mas mag-focus tayo sa salita ng ating Panginoon. So, mga kinasanayan, kaugalian na nagagawa natin. And pangalawa, sabi dito, fasting is soaking in God's presence. So, ang fasting ginawa ni Jesus Christ doon sa lugar na kung saan ay sinubok siya ng ating ni Satanas, ay ganoon din nung nagutom siya, nawalan siya ng lakas, ay doon nagsimula na atakihin siya ng kaaway. At alam natin na kapag mahina yung laman natin, ay doon umaatake talaga ang kaaway. So, fasting is soaking in God's presence. At doon, kapag hindi matibay o malalim yung connection natin sa ating Panginoon, ay pwede tayong mabilis tayo na madadala sa pagkakasala. At isang bagay na dapat nating ingatan is yung faith na meron tayo sa ating Panginoon, kung gaano tayo katatag at kung gaano kalalim yung pananampalataya ng bawat isa sa atin. So, pangatlo, sabi dito, fasting is full of dependence on the Spirit. So, yung fasting is, ito yung talagang hindi ka magdedepende sa mga bagay na nararamdaman mo o sa mga bagay na nakikita mo lang ng panandalian. But sabi doon, fasting is full of dependence on the Holy Spirit. So, ito yung ang nagdadrive sa'yo at nagdedepend ka sa spirit, na kung saan ay nakafocus yung mind mo, yung puso mo sa ating Panginoon, na ginagawa mo yung mga bagay na yun upang mas palalimin, mas patibayin yung pananampalataya na meron ka sa ating Panginoon. At isang bagay na napakahalaga is yung prayer, yung pag-fasting na magpapatibay sa atin ang connection natin sa ating Panginoon. Mga bagay na hinihiling natin, mga gusto nating mabago, kung bakit natin ginagawa ang pag-fasting. So, ganoon din ang pagpapatibay ng connection natin sa ating Panginoon. So, para naman po sa ating application, sabi dito, commit the refusing food and entertainment. So, ito yung mga bagay na dapat natin na i-commit talaga sa ating Panginoon.
i-refuse natin yung mga pagkain o yung mga nakakasanayan natin na nagiging dahilan o nakakaagaw ng atensyon natin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Like food, talagang kung isipin mo maraming mga pagkain ngayon na talagang hindi mo maiwasan. At kung i-compare natin yung tao noon sa mga tao ngayon, talagang yung 100 years na ginugugol nila dito sa mundo, ngayon pag umidad ka ng 50 to 70 ay marami na sakit yung nakukuha mo, at yan yung edad na kung saan ngayon yung tao ay tumatagal na lang. Kaya let's patuloy natin na ingatan yung mga bagay na pwedeng makaapekto sa health natin, sapagkat sabi nga, we need to commit to refusing food and entertainment. So number 2, spend several hours alone with God. So maraming mga bagay o mga paraan na umaagaw ng attention natin, lalo na kung yung paligid mo ay maingay, ay hindi tayo makafocus sa pag-pray o pakikipagnig sa ating Panginoon. Mahalaga na kumuha tayo ng oras na talagang wala tayong ibang gagawin kundi ang kausapin, kundi ang manatili tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. At siyempre, mag-spend tayo ng oras para kausapin siya at sabihin kung ano yung mga bagay na gusto natin mabago o gusto pa natin mangyari sa buhay ng bawat isa. So number 3, sabi dito, pray according to the leading of the Holy Spirit. So ito yung mahalaga, na kapag nagpe-pray tayo, talagang yung leading ng Holy Spirit yung mafe-feel natin, at hindi tayo nagpe-pray na wala lang o masabi lang na mag-pray. So mahalaga talaga na when we pray, yung leading ng Holy Spirit yung mangunguna sa buhay ng bawat isa sa atin, at upang makita natin ano ba talaga yung nais ng Diyos, ano ba talaga yung gustong mangyari ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. So let's depend on the Holy Spirit, sa leading ng Holy Spirit ng ating Panginoon, upang sa ganoon ay maging malinaw at makita natin ano ba yung nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. So let's surrender our life, our heart sa Diyos na nasa langit at nagbibigay ng lahat ng bagay na mayroon tayo ngayon. So again, I hope may natutunan tayo sa maikling video na to. Salamat at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon.